Hello, good afternoon. Magandang araw sa lahat. Sa lahat ng mga kung sakaling nakikinig kayo, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi. Napanood ko itong discussion about sa PhilHealth, yung kanilang celebration na dinidinig ni Senator Loren Legarda and Christopher Bongo. Hindi maintindihan ni Senator Legarda yung pinag-uusapan kung pamimigay ba yun as ayuda or party pero halata na pinag-aralan ni Senator Bongo bago siya makipag-diskusyon sa mga ito. Pakinggan natin. Sila sa 30th anniversary. Kasama po siya dapat sa COB 2025. But, saan na kukunin doon sa pondo na yun? Anniversary. The board approved the 323 for the stamp. 323,000. Kung doon kukunin sa inyong working budget, itong gastos sa anniversary. Kukunin. Mr. Chair, as discussed kagabi sa House, the 323,000 galing sa 2020 for extended validity. Yun muna yung in-approve po ng management and ng board. Magkano yung expected, bigyan ko kayo ng chance naman to explain. Magkano yung binibigyan sila ni Senator Bongo na mag-explain? Kasi kitang-kita naman na alam ni Senator Bongo yung pinag-uusapan, pinag-aralan bago niya dininig itong mga representative ng PhilHealth. Ang parang unusual is si Senator Legarda. Matalino ito si Senator Legarda pero hindi niya mag-gets yung kung saan i-spend yun. Hindi siya maka-get over kasi narinig niya party. Hindi siya makapaniwala na anong klaseng party yung pinag-uusapan. Expected or projected niyo ng gasto sa anniversary ninyo? Mr. Chair, the initial proposal ay 138 billion proposal. Initial. Para saan yun, Mr. Chair? Anniversary nga, ma'am. Anniversary po. Anong anniversary? 130 million pang anibersaryo? Saan nyo kukunin ito? Anong gagawin nyo sa 130 million pang anibersaryo nyo? Mr. Chair, Anibersaryo pang bigay ng additional package. Hindi, anniversary celebration, ma'am. Ang tanong ko lang kung saan nyo kukunin ito. Sa part ba ng working budget ninyo kukunin yung 138? Mr. Chair, ito po ay again proposal pa lang siya. Kaya nga, kung matutuloy ito, saan kukunin? Ay kukunin siya sa corporate operating budget. Sa part pa rin ng working budget ninyo. Yes po. Ilang pasyente yung matutulungan yan? Hirap sila magpaliwanag kung paano nila gagastusin yung 100 plus million. Dati ang pinag-uusapan natin nung pagka merong function katulad ng kayo natatandaan ko sa Malacanang, merong mga delegates na darating, mga 20 million ang i-spend sa dinner o sa gabing yun. 20 million lang pinag-uusapan. Malacanang na yun. Ngayon ito, PhilHealth parang government agency lang siya, pero yung para sa anniversary mag-i-spend sila ng over 150 million. Kaya nila paano nila gagastusin yung 150 plus million na yon? Kaya hindi makaget over si Senator Legarda, hindi niya mapaniwalaan yung narinig niya kasi parang kagulat-gulat naman talaga, di ba? Yung parang kahindik-hindik yung narinig niya. Yan, ang pinapakompute ko sa inyo. Baka naman let's give them the benefit of a doubt, Mr. Chair, anniversary budget, 30 years na sila, 137 million, 138 million. Siguro naman, hindi naman yung Christmas party or celebration. Siguro naman, hindi biyahe. Siguro naman, hindi pagkain ng mga officers. Siguro, ito ay pagpalaganap
Oh, sorry, 138 million pala pinag-uusapan. Na-miss ko yung figure. 138 million. Hindi pa rin makapaniwala si Senator Loren. Binibigyan ng benefit of the doubt kung tama ba yung narinig niya, kung sa party gagamitin or sa pamimigay sa mga may sakit. Kasi PhilHealth yan, pondo. Parang, ang hirap maisip dahil tignan natin, inilisan ng pondo ang PhilHealth, tapos may plano palang mag-spend sa anniversary ng 138 million. Ang daming parang nakaabang sa budget ng PhilHealth para magamit sa mga may sakit, tapos sila ang pinagpaplanuhan nila yung party for 138 million. Parang hindi mahirap talaga paniwalaan. Matalino si Senator Loren Legarda, hinahangaan po natin yan si Senator Loren. Pero hindi niya masakyan yung pinag-uusapan ng mga package, di ba po? Ano ba yung 138 million? Ma'am, Mr. Chair. Oh, ano ba? Mr. Chair, sorry. Pakisagot lang, no? Yes. Yung 138 million, saan gagamitin at saan ang gagaling? Tapos balik sa tanong ko na yung 600 billion at 431 billion, hindi pa rin maliwanag kung pareho ba to o iba po. Mr. Chair, we'll just explain very quickly, just for the purposes of expedite the discussion. What was approved by the board and what was decided in PhilHealth already is the budget for the 30th anniversary was brought down to a few 100,000 pesos only. So maybe we can just to clarify everything. There's nothing, there's no hundreds of millions, there's no millions. So just so that we can continue with the discussion, please. Yan ang tinanong ko kanina. Sabi mo, you will explain it later. Yes. So, nauna nyo pong sinagot yung mga tanong ni Senator Legarda kaysa sa mga tanong ko na hindi pa rin nasasagot until now. Pakisagot mo na. So, just to answer very quickly, Mr. Chair, we are only planning to spend a few 100,000 pesos for 30th anniversary. Yan lang po, wala pong mga excessive spending. So, ibig sabihin, just to simplify the discussion. Projected pa lang ito. Actually, may mga proposals, but we've just... Hindi pa natutuloy. So good. Hindi Thank you for asking that. Hindi pa natutuloy. You're spending a few hundreds of thousands, but we see on the... Hindi pa natutuloy kasi nabuko na. kasi nabisto na. Hirap ang paliwanag. Kaya binigyan niya ng maliit na figure, hundreds of thousands lang daw yung i-spend nila. Pero ba't hindi niya maipaliwanag? Proposal pa lang daw. Kasi nabuko. Kaya, ganun. It seems like it, nabuko. The board, it is not consistent with what the CEO is saying. It's 137.7 million. What is this? An invention? A proposal of some brilliant person? Buti na lang, merong nagkontra at may board. Ano ba ito? Gala night and Sports Fest, 32 million and 13 million. Habang ang dami-daming nangangailangan ng healthcare. Anyway, erase na ito. Who's a smart person who gave this? Mr. Chair, this was endorsed by a group inside PhilHealth. Sino yung grupo? You have to name the group because you have to enlighten that group. Kung hindi po dinis-approve ng board ito at hindi kami nanunood sa inyo, walang oversight function ang Senado, ang Random po si Senator Loren kasi parang siya aatakihin sa puso. Hindi siya makapaniwala. Walang paliwanag na ibigay yung CEO ng PhilHealth. Gusto niya lang i-simplify. Gusto niya lang matahimik yung tension na kaya nagbigay siya ng figure na hundreds of thousands lang ang i-spend. Pero wala siyang maipaliwanag. So, lumabas sa tanong ni Senator Loren na mayroong oversight committee kaya parang nahihinto yung plano nila. Congress, you could have because you're a GOCC. We don't watch you every day. Mr. Chair, Mr. Chair, Madam. Brilliant na nagbigay nito. We have an anniversary committee. Anniversary committee. The anniversary committee po is headed by Mr. Ray Balenya po. Can that person, please, not now, don't waste our time, give a memo to the chair of the finance committee of the health committee on why
the person and the group thought of using 137 million of PhilHealth funds for giveaways and a gala night. We will submit, Your Honor. We will submit it with Giveaways and gala night. Giveaways siguro yung mga iaabot nilang bag ng mga pera kung kani-kanino. Giveaways? Hindi ba dapat ang bigyan nila ng giveaways is yung mga naguhulog sa PhilHealth, yung mga mamamayan nangangailangan? Hindi ba yun ang dapat makinabang ng kung ano ibibigay? Ba't di nila ibigay yung mga dapat ibigay sa mga beneficiaries ng mga dapat mag-benefit ng PhilHealth? Na buti na lang merong oversight committee. Kung walang oversight committee, wala na. Matutunaw na lang yan. Bigla na lang mawawala at wala silang maipaliwanag. Ngayon lang wala silang maipaliwanag. Hindi siguro nila akalain na merong magtatakil ng issue about that gala nights and giveaway ng PhilHealth anniversary party or ano. within the day to Congress. No? Sports meet. 2 years to the Senate. 32 million in a gala night with PROs. I hope it's a GROs at 13 million in a gala night with HOs for not 4 million, blah, blah, blah. And, okay. We know, and umbrellas for 7.9 million? What's this? Umbrella. Special tokens and umbrellas. Senator, All of those. kaya nga, projected o plano niyo lang po, kaya tanong ko lang naman po sa inyo kanina pa, kung sakaling natuloy po ito, ilang pasyente po ang makikinabang dito? Ilang pasyente po ang naghihingalo na matutulungan dito? Ilang buhay pa po ang sasalba dito? Dito sa ating panggobyerno, parati isipin natin, konsensya. Back to the 600 million. Kasama ba ho ang 431? Iba pa po. Thank you. Mr. Chair, Honorable Ligarda, that 628.2 billion is the total assets. Kasama po dito ay ang ating investment portfolio po of 489 billion po. And ito po ay composed of the following. Kaya marami silang pinapaliwanag na. Nilabas na yung mga iba nilang papel. Itong nagpapaliwanag sa tabi ng CEO ng PhilHealth, medyo pressured siya. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ng maayos yung mahirap ipaliwanag yung ganung sobrang laking figure ng yung amount ng pera na i-spend nila. Tapos kung ano-anong giveaways. Alam na natin kung sinong bibigyan ng mga giveaways na yan. Naghahanap sila ng bibigyan. Ang daming kailangan bigyan. Mga taong naghihintay sa ospital. Mga taong kailangan madala sa ospital para mabigyan ng treatment. Bakit? Hirap na hirap sila mag-isip kung saan i-spend yung pera na yun. Bakit kaya? Nasa special savings deposit po, Land Bank and DBP, a total of 104 billion. And a big portion, 10.1 billion pesos, naman ang korporasyon na magbayad ng... Sa government institutions, right? Yes po, ma'am. Okay. Investment in time deposit, pareho pa rin sa cash and cash equivalents and investment in time deposits, Opo. 49.9 and 71.5. Tama po? Opo. Ano yung cash equivalents? Ano yung 49 kung hindi po time deposit? Opo. What are this? Cash in cash equivalent po, kasama po yung cash in bank and then the special savings deposit. Wag tanggalin nga, binabasa ko po eh. I don't wanna see our faces there. Pakilagay po ulit. Sino nagtanggal? Bakit pa tinatanggal? Tinanggal lang ba makita natin? Pakibalik. Please naman po. Iniisa-isa ko, tapos tatanggalin. Ibaba mo na yung bag mo. Okay po. So, the cash on hand, not in time deposit, is 49.9 and time deposit is 71. Receivables is 112. Huwag yung tatanggalin yan. Receivables from whom? From members? Kanino, ano po yung receivables nyo? 112.
billion? Receivables, Mr. Chair, Honorable Ligarda, receivables from national government. 24. Opo, 112 po. Thank you. Thank you po. So, of the 112, what's the breakdown, sir? Receivable from national government, this is 77 billion. Receivable from direct contributor, 30 billion, more or less. Lagay po. Ano yung 1.6? 1.68 billion. Ano po yun? The current assets. If it's not cash or time deposits. Water. Can you ask for the plain water? Thank you. Okay mga kabayan, hanggang dyan lang po muna. Enjoy muna natin yung holiday natin. Magbabagong taon, ginagawa lang natin like yung pinag-usapan natin para naman hindi tayo salubungin ng masyadong stressful na sitwasyon nangyayari. Kung makita niyo si Senator Legarda, siguro makita natin kung gaano siya ka-stress. Okay, hanggang dito na lang po muna at sa susunod, sa ulitin. Salamat po.